Hello guys, good day and welcome to Archinews. I'm Architect Jojo. Today, January 22, 2026, and we are here again in Congressional Town Center, Tower 3. So the last time na nag-update tayo is last January 17, 2026, of which during that day, nagbubuhos tayo ng ating basement number 3. So right now, January 22, titingnan natin ngayon yung development natin ngayong araw. So tingnan natin after 1 week nung ating pag-check ng development dito sa project na to. Alright guys, so samahan nyo ako and tingnan natin yung development ngayong araw na to, January 22, 2026. Let's go! By the way guys, binalikan natin noong January 18 itong binubuhusan natin. So makikita nyo at mapapanood nyo dun sa part 14 ng ating video yung ongoing na pagbubuhos natin na nagsimula ng January 17 ng 9 ng umaga at natapos ngayong January 18, 2026 ng linggo ng umaga. So kita nyo naman na fresh pa yung concrete na naibuhos, and right now ito yung ating elevator core wall. So last time ng January 17, puro rebars pa yung makita natin dyan sa side na yan, but right now it's already concreted. And itong area na to, ito yung ating elevator core wall. Now, dito naman sa left, meron tayong tinatawag na power float. So, yan yung nagpapantay ng surfaces ng ating binuhusan dahil itong level ng ating basement tree is part ng ating parking area. And monolithic yung ginawa nating methodology ng pagbubuhos natin ng ating slab, columns, and beams dito sa area na to para lalong maging matibay, since itong area ng ating basement tree is part also ng ating parking level. So ganyan ang ating proseso and methodology ng ating pagbubuhos. So nag-start tayo ng January 17 ng umaga at tatapos tayo ng January 18 ng umaga, which is Sunday. And now i-continue natin yung part 50 ng development ng project na to, the Congressional Town Center, Tower 3. Alright guys, so lakad tayo papunta dito sa ating phase 1. So ito ngayon yung area or development natin dito sa ating phase 1. So right now still, ito pa rin yung last time na napakita ko sa inyo nung last January 17, 2026. Wala pa tayong galaw dito sa area na to, no? Dahil ang concentration natin is doon sa area ng ating phase 2, of which nung last time nakapag-boost tayo ng ating basement number 3, floor, slab, and columns. So ito pa rin yung development natin. So mamaya bababa tayo using that service stair. Pupuntahan natin ngayon yung ating phase 2, of which last time nakapag-boost tayo dun sa ating basement number 3. Let's go! So right now guys, ito ngayon yung development natin sa area na to. So kita nyo yung last time na nagbubuhos tayo, yun ngayon yung sahig na nabuhusan natin. So, yan ngayon yung floor ng ating basement number 3. So, ito yung ating elevator core wall. So, kita nyo before, puro rebars yung makikita nyo. But now, konkreto na ang makikita nyo dyan sa area na yan. So, still, ito ngayon yung area pa rin na nabubusan natin ng mga konkreto ng ating sahig, ng ating biga at ng ating poste. And right now, ito ngayon yung development natin ngayong araw, January 22. So after 1 week, ngayon ang ginagawa natin is naglalagay naman tayo ng mga forma and also yung mga support dun sa ilalim. So ito ngayon yung magiging slab forms ng ating basement number 2. Now you can see, dito sa area na to, may mga forma na tayo dun sa area na yan. But dito sa area na to, makikita nyo, meron na rin tayong mga rebars na nilalatag. So, kita nyo dun sa area na yan. Then this one, andyan na yung mga rebars na andito na sa sahig ng ating slab forms. So, yun. Dun sa area na yun, may mga nakalatag ng bakal. Oh. And on this area, then dito rin sa area na to, may mga nakalatag na rin tayong mga bakal para dito sa rebars ng ating slab. Alright, so ngayon bababa tayo at tingnan natin closer yung development doon sa area ng ating basement number 2 na nilalatagan ng mga bakal.
Let's go. So bababa ulit tayo using yung ating concreted service stair dito sa pababa ng basement number 2. Nagsasite tayo, dapat meron tayong hard hat, meron tayong safety vest, and also ang ating safety shoes. Para safe tayo and to avoid yung untoward incident, yung mauuntog ka, mabubukulan ka, and also mas safer, no? And confident ka na mag-site kapag kompleto ang protection mo sa iyong katawan. Alright, so baba na tayo at puntahan natin yung basement number 2. Alright, so using itong ating service stair going down, punta ngayon tayo doon sa ating basement number 2 ng phase 2 na nilalagyan natin ng slab forms. So ito pa yung area na nabuhusan natin. So ito yung area ng ating basement number 2. So baba tayo using itong ating service stair going to the basement number 2 ng phase 2 na pinopormahan natin. Alright. So right now, dito na tayo ngayon sa basement number 3. Right now guys, dito na tayo sa area ng ating basement number 3. Dito makikita natin yung mga support ng ating basement number 2 na nilalagyan natin ng bakal at forma dito sa ibabaw na to. Now you can see here, ito ngayon yung mga forma dito sa ilalim o yung mga tukod dito sa ilalim ng ating basement number 2. So nag-start pa lang tayong ng mga support dito sa ilalim na to. So ito ngayon yung forma ng ating poste. Kita nyo. Now ito naman yung partially na mga forms na nailagay dahil still ongoing yung ating mga forma. Ito naman guys, dito sa aking background, ito yung forma ng ating poste. You can see, meron tayo dito mga tie rod. Ito yung panghigpit natin dito sa ating forma. No? Itong pipe na to is iniipit nitong ating tie rod. So ito yung higpitan niya, no? Para hindi mag-loose habang nagbubuhos tayo ng volume ng konkreto dito sa ating poste. So kinakailangan maayos at matibay yung forma natin at support ng ating poste o yung forma ng ating poste para hindi siya bumigay. Kinakailangan natin maayos na forma and support dito sa ating poste na bubuhusan. So right now guys, ito ngayon yung actual site condition natin ngayong araw, January 22, 2026. So ito yung part or area na nabuhusan natin na slab, columns, and beams ng basement number 3. Now umaakit na ngayon tayo. Yan ngayon may forma na yan. Yan ngayon yung ating basement number 2. So kita nyo yung mga forms ng ating poste. Yan kasabay yan na mabubuhusan ng ating slab and beams later kapag kompleto na yung rebars ng ating basement number 2. Ongoing yung ating mga support dito sa ilalim ng ating slab para sa ating basement number 2, slab, columns, and beams. Now ito naman, area na to, ito yung ating elevator core wall. Now moving closer, ito ngayon yung area ng ating elevator core wall. So ito yung mga rebars na nakikita nyo. So yan yung pinaka shear wall ng ating elevator. So ito rin yung ating core wall. So bakit siya shear wall? Dahil ito ngayon ay part ng structural component ng ating structure. So mula dito sa kinatatuyuan natin sa basement number 3, aakyat ito hanggang dun sa pinaka uppermost part ng ating structure na 39 story, of which kung saan yun dun yung last stop natin na floor na area ng ating elevator. So mataas pa yung aakyatan nito. So magko-connect siya from floor to floor itong mga connections ng ating mga rebars. Purpose ng elevator fit natin, dito naka-house yung ating bumper, counterweights, and also yung safety mechanism na ginagamit natin sa ating elevator. So napakahalaga nitong ating elevator fit. So ito yung itsura niya dito. Then later on, papakita ko sa inyo yung nabuhusan nating area ng ating elevator fit. Okay, so ito na ngayon yung area ng ating basement number 2 na ongoing yung ating formworks para dito sa ating slab, columns, and beams. So interconnected yan dito, no? So ito ngayon yung basement number 2 naman ng ating phase 1. So this is the phase 2. So magkarugtong siya. So continually, ito ngayon yung development dito sa area na to.
So yan guys. So doon, meron na tayong mga na-install na slab forms. Then doon sa dulo, may mga nakabit na rin tayo na mga or latag ng ating mga rebars para sa ating slab. So hindi na tayo makapunta doon directly, no? Dahil medyo masinsin yung dadaanan natin. But on top, napakita ko sa inyo yung ongoing development dito sa ating basement number 2. So ito naman yung ating core wall nung elevator. Kanina galing tayo dun sa baba at pinakita ko sa inyo yung mga tukod or support ng ating ginagawang slab forms dito sa area na to. Now ito naman yung part or area ng ating poste na may mga forma na rin. Then yun pa yung mga actual site condition dito sa project ngayong araw na to, January 22, 2026. Now here guys, in the ground floor level, this is the phase 1 of the project. Now this is the phase 2, right now ongoing yung ating mga formworks and paglalatag ng ating mga rebars sa area na yan. Ito yung view ng development dito sa ground floor level. Naman guys, yung aerial view ng project, ito yung ating phase 1, which is ito yung area ng ating basement 1. Now yun naman yung area na pinakita ko sa inyo before. Ito yung slab forms ng ating basement number 2. So ito yung ating phase 2. So yan yung ongoing formwork ng ating basement number 2. So mula dito hanggang doon sa area na yun, yung maabot ng ating device. So yan. Ito yung ongoing development natin today, January 22, 2026 here in Congressional Town Center, Tower 3. So ito ngayon guys, yung actual development and construction methodology that we are adopting here in the project. I am Architect Jojo, joyfully sharing with you what Archie knows. Thank you very much and God bless you.